Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Again, peaceful Wednesday sa inyong lahat. I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Matapos ngang madiskubre ng Quezon Provincial Police yung karumal-dumal na krimen na nangyari sa mag-inang galing Japan na sina Lori Litada at Mai Motegi. Halos lahat ng mga tao na nakarinig ng balitang ito ay talagang nagulat at nagalit dahil nga ang gumawa ng krimen na ito ay ang sinasabing mismong kapatid ng biktima. Nakakalungkot lang din dahil pati yung anak ay idinamay pa dito. Ito palang si Mai Motegi ay sinasabing isang flight stewardess sa Japan. Kumbaga nagbakasyon lang tapos ganito yung nangyari pa sa kanya. Nadamay sa kung anumang galit or inggit na meron yung kanyang auntie sa mismong nanay niya. At sa bagong development ngayon, nagpa-press con ang Quezon Provincial Police Chief na si Police Colonel Ledon Monte. At sa kanyang press conference, nagbigay siya ng panibagong update na kung saan sinasabi nga niya na nakakuha pa sila ng ilang mga ebidensya doon mismo sa bahay kung saan nakitira itong mga biktima na bahay mismo ng kapatid ng isa sa mga biktima. Humingi kasi ng search warrant ang mga polis at nung inilabas ng korte yung kanilang order na pwedeng magsagawa ng search warrant doon mismo sa bahay ng kapatid na si Ligaya Pahulas. Agad itong sinagawa ng mga kapulisan at meron na silang mga nadiskubre sa loob mismo ng bahay ng Pahulas. So pakinggan natin yung press conference ni Police Colonel Monte. Magandang umaga sa lahat. Ang magiging linyata po ng ating press conference ngayon ay update na po dito sa nasagawang investigasyon ng Tayabas City Police Station dito sa Natagpuan Bangkay sa Tayabas na ito naman ay sinisupervise ng Special Investigation Task Group Motegi ng Quezon PPO dahil ito pong kaso ay may tatala na isang significant incident sa kategorya ng PNP. Kaya po narapat namin na bumuo ng isang itong Special Investigation Task Group para matulungan natin ang Tayabas City Police Station na masulba ang kaso. At base sa kahuli-hulihan namin ng executive conference, ang mga naunang pinilala noon na 4 na persons of interest ay sila ang mga suspect sa naturang kaso na ito ayon na rin mismo sa salaysay ng mga witnesses natin. Ang mga suspect na yan ay itinuro ng mga witnesses bilang responsable sa pagpatay sa mga na-discovering dalawang bangkay noong March 14, 2024. At kahapon din, noong kahapon na gabi, March 18, 2024, nag-implement din ng search warrant ang Tayabas City Police Station doon sa sinasabi ng witness na pinangyarihan ng krimen. Kasi kung maalala natin, yung kung saan na-discover yung dalawang bangkay noong March 14, yun po ay 25 meters away sa pinakamalapit na bahay. At sa panahon na yun, hindi pa po natin alam kung saan yung pinangyarihan ng krimen. Ang pagkakaintindi lang natin ay doon ginaon yung mga biktima. At dito na rin sa salaysay ng witnesses, binanggit niya kung saan yung bahay na pinangyarihan. Kaya naman tayo ay nag-apply ng search warrant. At kahapon, nung the moment na ma-approve ng judge yung search warrant, ating agad na-implementa doon sa bahay. At ang na-discovery po doon sa bahay ay 136 na peraso ng lapat o Japanese yen. At ang worth po ng isang lapat ay 10,000 yen. So total po niya na 136 peraso ng lapat ay 1.36 million yen. Meron pa pong nakuha naman na 30 peraso rin at 1,000 piso din. So 30,000. At iba pang ebidensya na tumutugma naman doon sa salaysay ng mga witnesses. At dahil sa nakuha na ito ng mga dagdag na ebidensya dyan sa crime scene, ay may dadagdag natin ito doon sa yung inihahanda na
case folder na hopefully ngayong araw ay madala na rin sa piskalya. At ang importante dito na isang update din namin ay yung pagsunod namin sa DOJ Circular 20, yung tuloy-tuloy na pakikipag coordinate sa ating sa prosecutor's office para masigurado natin na ipapayag natin kaso ay tatayo sa korte. Kahit pa man, kahit sinasabi natin na magpapayag tayo ng complaint sa piskalya, ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Tayabas City Police Station kasama na rin yung SITG para sigurado tayo na itong isasamba natin kaso ay tatayo sa korte at yun naman ay makapagbigay tayo ng hustisya para doon sa mga sa biktima at sa mga kaanak ng biktima at nang ma-resolve rin naman itong kasalukuyan na lumalabas na issue dito sa ating lalawigan. So ayon nga dito sa sinasabi ni Police Colonel Monte, may natagpuan silang mga pera doon mismo sa loob ng mag-asawang pahulas. Malaki-laking amount din dahil ayon na kay Police Colonel Monte, nasa more than 1 million yen at meron pang 30,000 pesos cash. Lumalabas din sa balita na may natagpuan din silang mga traces ng dugo doon mismo sa loob ng bahay. So ibig sabihin, itong mga testimonies ng ilang mga naglabasang mga witnesses ay sumasang-ayon doon sa mga ebidensyang nakuha ng mga pulis. At malaki ang maitutulong nito, lalong-lalo na sa sinasabing case build-up na ginagawa ng kapulisan ng Quezon para tuluyan ng masampahan ng kaso yung mga suspects. Kung dati kasi ay mga persons of interest pa lang, particularly yung mismong kapatid ng biktima at ang asawa nito. Ngayon ay hindi na sila persons of interest kung hindi mga suspects na sila. At eto na nga ngayon, sinampahan sila ng kasong double murder. Kasama na yung dalawa pang kakutsaba nila. Sa ngayon kasi, ang hawak pa lang ng kapulisan ay yung mismong kapatid ng biktima na si Ligaya Pahulas, yung kanyang asawa na si Charlie Pahulas at yung dalawa pang kasamahan nito ay missing pa sa ngayon. Ayon din sa kapulisan, naglabas din sila ng lookout bulletin order para sa isa sa mga suspects na ito dahil ang isa daw sa mga suspects na ito ay merong passport. So ibig sabihin, baka magtangka itong umalis ng bansa. Double murder ang isinampa nila. Ibig sabihin nito, premeditated, yung ginawang pamamaslang dun sa mag-ina. Pinlano na ito. Hindi ito bigla na lang nangyari dahil maaaring sinasabing nagkaroon ng alitan nung gabing yun, yung mag-ina at yung mag-asawang Pahulas o di kaya ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Pero hindi yata ganun yung nangyari. Ibig sabihin nito, bago pa dumating yung mag-ina dito sa Pilipinas, ay nakaplano na yung gagawing krimen ng mag-asawa sa mag-ina. Nakakalungkot talagang isipin na kumbaga parang ipinagpalit nila yung buhay ng mga kaanak nila sa perang mauubos din naman. Ano lang ba naman yung 5 milyon kapalit ng 2 buhay? Ang bawat buhay ng tao, walang katumbas na pera ito. Kaya nakakagalit at nakakalungkot na ipinagpalit ng isang kapatid ang buhay ng kanyang kapatid at ng kanyang pamangkin dahil lamang sa nasilaw siya sa pera. Ito rin kasi talaga yung tinitinang anggulo ng mga kapulisan na maaaring dahilan kung bakit nagawa ito ni Ligaya Pahulas at ni Charlie Pahulas sa mag-ina. So dahil umamin nga itong si Ligaya Pahulas sa krimen na sangkot siya, ang maaaring mangyari yata dito ay pwede siyang gawing state witness. Ngayon, kung magiging state witness siya, hindi ibig sabihin ito na hindi na siya mapaparusahan. Mapaparusahan pa rin siya, pero mas lesser yung degree. So kumbaga, kung ang magiging hatol sa kanila sa double murder case ay 40 years, maximum ay 40 years reclusion perpetua. So dahil ito ay double murder, magiging 80 years ang magiging hatol sa bawat isa sa kanila. So ang mangyayari siguro kay Ligaya, mas mababa sa 80 years ang maipapataw na parusa sa kanya. Once na magsisimula na ang kaso at maglalabas ng desisyon kung sakasakali ang korte na guilty nga ang apat na ito sa pagpaslang sa mag-ina. Kung tutuusin, kulang pa nga ito dahil sa pagkuha nila ng mga buhay sa walang kakwenta-kwentang dahilan. Well anyway, good job para sa Quezon Provincial Police dahil mabilis-bilis din nila kahit papaano nagawa ang kanilang mga dapat gawin. Medyo natagalan nga lang na mahanap yung mga bangkay, pero nung mahanap ang bangkay ay mabilis naman nilang natukoy kung sino-sino ang mga suspects.
And this is all for now mga kaibigan. Ipagdasal na lang natin na makamit ng mga biktima ang hustisya para sa kanila. At sana ay magkaroon na rin ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi and God bless.